Yun. Okay. Yan. So we're ready, mga kapatid. Please join me in the prayer and then we'll jump right in sa ating lesson for this morning. Let's pray. Ama namin na sa langit, God, pinupuri namin kayo at pinasasalamatan. Tunay nga po, Ama, na kung meron kaming dapat i-honor, kayo po yun. Kayo po ang nagbigay sa amin ng konsepto ng pamilya. Kayo po ang aming Ama. Sa scriptures, tinatawag kayong Ama and you deserve it, Father. Thank you so much for loving us unconditionally, God. Thank you for sending your Son, Jesus, so that we can have a relationship with you. Thank you for this wonderful morning. We pray that as we open up your words at pag-usapan namin ng panalangin, God, I pray na maintindihan namin ito na mas malalim at ma-appreciate namin ito base sa example mismo ni Nehemiah, so that we can learn and grow and mature, Father, na even if things are hard, maraming nangyayaring difficulty sa paligid, hindi kami mawawalan ng pag-asa at patuloy kaming magiging faithful sa harapan mo. Mahal namin kayo, God. Thank you for this wonderful day. In Christ we pray. Amen. Okay, last week we talked about greater than crisis. Marlon shared that lesson and I appreciate that lesson kasi inihanda niya tayo sa pag-usapan natin sa buong Nehemiah. Our world is in crisis. Maraming mga bagay ang nangyayari sa paligid natin. Nabanggit kanina ni Stephen, yung government, yung politics. Hindi lang yun, yung mga nangyayari sa paligid natin. And isabay mo pa yung mga personal conflicts or turmoils or crisis na meron tayo, talagang nakaka-overwhelm. Tama? So, importante na ituon natin yung ating pananaw sa mga bagay or lalo na kay God na tutulong sa atin at gagabay sa atin in the midst of crisis and challenges. Derek, bro, pwede mo ilapit ng atin. Yan. So last week, pinag-usapan niya yung ilang mga points. In-encourage tayo ni Marlon to see the crisis clearly. Sabi niya, hindi daw natin kaya mag-rebuild kung hindi natin nakikita kung may problema. Tama naman, right? Katulad nito, the reason why we're improving yung aircon natin, kasi talagang mainit at naapektuhan yung ating yung circuit breaker. Ayaw natin na magkasunog, so we are making some adjustments. Yun nga lang, merong inconvenience, right? But dahil alam natin na may problema, we are making progress. Meron tayong direksyon na tinatahak. Pangalawa, pinaalalahanan niya tayo na before magkaroon ng revival, importante na tayo kilalanin natin saan ba tayo nagkukulang. Gaya ni Nehemiah, kinonfess niya yung sarili niyang kasalanan, isinama rin niya yung sarili niya sa confession. Wala siyang sinising ibang tao, hindi niya sinisi yung iba sa mga nangyayari sa paligid niya. Kung hindi, isinama niya yung sarili niya. Sabi niya, kami daw, tayo daw. Sinama niya sa mga nagkulang kay God, kaya nila na-experience yung discipline ni God. Ganda, no? Magandang example for us to think about. When we are suffering, it's always good to look up to God, to admit all our shortcomings, and not blame other people. Pangatlo, sabi din ni Marlon, we need to build through prayer and faith. I love this, and itong point na to sa nasa huli, yung prayer is not an escape from crisis, it is preparation for God's work. Makikita niyo to sa lesson na to, na yung prayer, hindi siya excuse na, sige, bahala ka na agad, ito, magdadasal ako, pinagdasal ko naman to, so dapat asikasuhin mo to. Makikita niyo na prayer was not an excuse for him. It was preparation for his heart to grow. And then last point was, he was focused on Jesus as someone to look up to, much greater, more powerful than any crisis we have experiencing or may encounter natin. So today, we'll talk about prayer in action. This is our lesson for this morning. I'd like to encourage you to read Nehemiah chapter 2, verse 1 to 8. Let's open our Bibles. Hindi ko talaga nilagay sa screen. Andiyan na kaya mga kapatid, Nehemiah chapter 2, we will read from verse 1 hanggang verse 8. Sabi rito, in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes,
When wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So if you're wondering, si Nehemiah, ang trabaho niya ay cupbearer to the king. Merong wine, pag nag-request ng wine yung king, merong muna taga-tikim. Kasi pwede siyang malason, di ba? Kung may kaaway siya, pwedeng mag-infiltrate, maglagay ng maling, ng poisonous na wine, and then, patay. So, ang role ni Nehemiah is napaka-crucial. Bago niya inumin yon, kailangan siya muna, titikman niya muna. So that, kung may problema, siya yung mauuna bago yung king. Ma-avoid yung, ano na yun. And also, if you're wondering, itong Nisan naman, it would correspond sa panahon natin either around late March or early April. Nagbabago-bago kasi siya based sa calendar ng ancient times. Okay? Sa chapter 1, merong binanggit doon yung month na Kislev. Most likely, ito ay later November or early December. Okay? So, importante yun mamaya. So, please take note of that. Tuloy natin sa verse 2. So, the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill?" So obvious na at this point. Malungkot talaga si Nehemiah. And in front of the king, ngayon lang niya nakita na gano'n siya kalungkot. So sabi niya, hindi to kalungkutan na may sakit ka kasi hindi ka naman may sakit. Di ba? Ano sabi niya? "This can be nothing but sadness of heart." Uy, mukhang medyo mabigat yung heart niya. Okay, pag-usapan natin. "I was very much afraid, but I said to the king, 'May the king live forever! Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire?" The king said to me, "What is it you want?" Ganda ng question, no? Pag ikaw ay nagdadalamhati, may problema ka, sinabi mo sa kaibigan mo kung sinong may kakayahan, and sinabi siya, "Ano ba kailangan mo?" Diba? "Ano ba kailangan mo, bro?" Diba? Kaya mo, problema ko, ilang buwan na akong din nakakabayad ng magkano ba yan? Diba? Yan yung mga gandang mga tanong na marinig. No? What is it you want? Tingnan nyo kung paano nag-reply si Nehemiah. "Then I prayed to the God of heaven, and I answered the king, 'If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried, so that I can rebuild it.' Then the king with the queen sitting beside him asked me, 'How long will your journey take? And when will you get back?' It pleased the king to send me, so I said, 'A time.' I also said to him, 'If it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. And may I have letter to Asaph, keeper of the royal park or royal forest, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel, by the temple, and for the city wall, and for the residence I will occupy. And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my request." We'll end dito sa scripture na to, kasi we'll talk about yung later part nito sa devotional. Okay? But let's talk about this for a moment. What can we observe dito sa binasa natin? So kanina, nabanggit ko yung Kislev is around late November or early December. Tapos yung Nisan is around March to April. It took Nehemiah 4 months. 4 na buwan ng panalangin at fasting. Constant prayer and fasting. Meron din nabanggit doon na fear. Napansin nyo, no? I was afraid. I was very much afraid. Minsan may mga gantong comment. Actually, ito pag binasa niyo ni Nehemiah, para siyang memoir. Parang diary. Di ba? Kinakwento niya lahat na nangyari. And then binanggit niya, I was very afraid. Kung hindi natin naiintindihan, lalampasan lang natin siya. Siguro, natatakot siya. Baka kinakabahan siya. Di ba? Magsasalita siya sa king. Kinakabahan siya. Pero you have to understand, mga kapatid, during their time, lalo na sa Persian Empire o sa Persian rule, napaka-stricto ng protocol nila sa paglapit sa king. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho para sa king. Hindi ka pwedeng lumapit ng malungkot or aburido or napaka-dangerous nun, mga kapatid. Bakit? Kasi kung hindi maganda yung gising ng king at hindi maganda yung pinapakita mo sa kanya,
He could have ordered his soldiers to take you away, put you into prison, or right away, sentence you with death. Paano ko nasabi yon? Mapapansin niyo sa Esther chapter 4, verse 2, napaka-strict nung rules to approach the king. Si Mordecai, yung isang character doon, nagluluksa siya. Hindi siya makapasok sa palace, hanggang gate lang siya. Kasi hindi pwedeng pumasok yung mga tao nagluluksa or meron silang suot-suot na saklot papunta sa palace. So, ganun ka-strict. Napansin niyo sa chapter 4, verse 11, si Esther mismo. Sabi niya, naku, hindi pwedeng lumapit ang kahit sino man sa harap ng hari na hindi siya ipinapatawag. Siguradong mamamatay siya. Unless, bigyan siya ng favor ng king at i-extend yung kanyang scepter. So napansin nyo, no? Medyo may protocol na kailangan sundin at napaka-risky kay Nehemiah yung basta-basta magpakita ng kalungkutan sa king. It would mean he's not okay, he's not ready, or maybe nagtatangka siya. We don't know. So yung presence mo dapat sa harapan ng king, it's happy, it's ready, di ba? Lalo na nagbibigay ka pa ng wine, di ba? Wine gladdens the heart, di ba? Tapos malungkot ka. So noticeable talaga. Noticeable talaga yung kalungkutan niya. And then, tinanong siya, bakit ka malungkot? Wala ka naman sakit. Pinakita niya yung kanyang kalungkutan, yung source. Sabi niya yung tahanan or yung libingan ng aking mga ninuno ay naiiwan silang in ruins. Sira-sira sila. We are in shape. Kung naalala nyo, last Sunday, yung wall serves as a protection for a city, an identity, and a setup of safety para sa isang nation or isang culture, di ba? So, ruin yung walls, yung gates, kahit sino pwedeng pumasok, walang safety, walang security. And I like the part where the king asked him, ano bang kailangan mo? What is it you want? Pinapakita rin na yung king, meron siyang kakayahan to offer something, right? Kasi nagtanong siya anong kailangan mo? Di ba? Tinanong niya. And then, napansin niyo si Nehemiah, nagdasal muna siya bago niya sinabi yung pangangailangan niya sa king. And isa pang noticeable doon is si Nehemiah, hindi siya, I forgot what I want to ask for the king. Or, I'm really not sure. Hindi niya sinulat doon, I'm not sure what to ask of the king. I believe, after 4 months of prayer and reflection, na pag-nilay-nilay na niya, na pagtagni-tagni na niya mga kailangan gawin. Siguro inisip niya, naku, kailangan kong pumunta doon, kailangan kong makita personally yung nangyari doon. Pangalawa, sabi niya, naku, hindi naman ako pwedeng basta-basta pumunta doon. Malaman nila na may pumupunta rito na galing palasyo. Ano kaya ang iniisip ng mga rulers na to? Baka ini-investigahan sila or something. So sabi niya, baka kailangan ko rin ng sulat na nagpapatunay na pinadala ako ng hari doon sa lugar na yun. At hindi lang yun. Okay, andun na ako. May sulat na nga ako, pinapayagan akong pumunta. Kaso anong gagamitin ko naman para mapagawa yung templo, o yung walls, or yung gates? So nakita niyo, hindi siya basta bigla lang naisip. Most likely, sa 4 months ng prayer and fasting, pinakita sa kanya yung ni God, yung mga bagay na kailangan gawin. Yung mga bagay na kailangan unahin. Yung mga kailangan dapat asikasuhin. And then, alam din niya, siguro napag-isipan din niya, siguro it will take ilang gantong months, maybe a year or 2, and then afterwards, babalik na ako. So, when the king asked him, so, gano'ng katagal ba to? Kailan ka ba babalik? Ready siya to answer. Ang galing, ano? You know what prayer, fasting, and preparation can do when the right time comes. When the right opportunity comes. Prayer and fasting and reflection kay God can give you the direction that you need. The right answer to the right question. You know, kapag ito na, yung matagal mong pinagdadasal, ready ka ba? Kapag tinanong sa'yo ng Diyos, handa ka na ba? Ano ba ang kailangan mo para mawala lahat ng utang mo? Simula nung pagkabata mo hanggang ngayon. Di ba? Ano ba ang kailangan mo para ngayon makapag-asawa ka na? Di ba? Ano ba ang kailangan mo para ma-prepare mo yung retirement mo or yung future mo? If God asks you that question, are you ready to answer? Will you be ready to answer? I have 5 insights or insights I'd like to share dito sa binasa natin. Number 1, prayer didn't move Nehemiah from the crisis.
It kept him faithfully in it for months until God opened the door. Sometimes, kapag tayo ay nananalangin, anong laman ng panalangin natin? Panginoon, alisin mo na ako sa problemang ito. Di ba? Panginoon, hindi ko na kaya. Pwede bang alisin? I'm not saying that's a bad prayer. In fact, sa Psalms, ang daming prayer of request kay God. Vindicate me, remove me from this, protect me from this. But you see, si Nehemiah, his prayer took months to reflect on. It took time for him to wrestle with the situation. I like this point because this reminds us na even in crisis, kaya nating magdasal. We can stay in the moment. Kasi minsan may tinuturo din si God sa pag-stay in the moment. Dahil either may pine-prepare niya pa yung solusyon sa problema mo, mayroong mga bagay na nangyayari na hindi mo alam na pinapakita ni God papakita niya later on. But also, when we wait patiently and we trust God, alam niyo kung ano yung nabibuild? Character. Persistence. Pagiging reliant kay God. Hindi sa sarili nating kakayahan, hindi sa sarili nating abilidad. Reliance on God. What else? Prayer works even in fear. Karugtong to nung unang point, unang insight. Yung prayer daw, hindi mo, parang ganito, may iba naman sa atin, nagdadasal tayo kapag okay na tayo. Pero kapag nasa gitna tayo ng problema, hindi tayo tumatawag kay God. For Nehemiah, hindi natapos yung fear or yung worry bago siya nag-pray. Nag-pray siya habang may fear or habang may crisis. That's what point number 1 is. Do you pray because komportable ka na? Or do you pray habang hindi ka pa komportable at dumadaan ka pa sa mga challenges? Or you are afraid? I'm sure marami tayong ganitong pagkakataon where we don't know what's gonna happen tomorrow, next year, 5 years from now. Diba? Nung mga bata tayo, sa mga mature dito, nag-war tayo, makakapag-asawa ba ako or magkakatrabaho ba ako? But now, look at you now. Diba? Look at the family that God has brought you. Fathers, hindi ba mas marami tayong worries? Yung mga asawa natin, nakikita tayo na nagpo-provide or strong, pero admit it, kapag tayo na lang mag-isa, yung mga tumatakbo sa isip natin, mga bagay na kailangan nating i-provide, mga future na hindi pa natin nakikita pero nagwo-worry na tayo, makakatapos ba anak ko, etc., makukuha ko ba to? Diba? Ang dami. On the surface, we look strong because ganun talaga yung makeup ng mga lalaki, strong physically, mentally. Pero really, if we're honest, lalo na sa panahon na meron tayo ngayon, grabe talaga. Mag-aalala ka, magwo-worry ka, matatakot ka. Diba? So for him, prayer was brought up to God in the midst of difficult situations. Huwag nating hiwalayin yung dalawa. Kasi, suwak siyang dalawa. Yung takot at panalangin at sitwasyon. Hindi natin siya hindi kailangan matapos yung isa bago natin gawin yung pangalawa. What else? Yung months of prayer and fasting didn't prepare Nehemiah to pray quickly. I don't want you to think na sa verse 4, Nehemiah showed yung arrow prayer na parang detached siya or nakahiwalay dun sa months ng preparation. Hindi siya magkahiwalay, mga kapatid. In fact, dahil mahaba yung time niya to reflect and to pray kay God, when he threw that arrow prayer, it was out of that preparation. Yung that confidence na nakuha niya for months. Nehemiah's arrow prayer was a result of months of sustained prayer and fasting. By the time na andun na yung opportunity, kumbaga sa isang tao na may hawak na arrow, di ba? Nakakasana yun. By the time na lumabas yung sitwasyon, ready na siya to release that prayer. Because that's something na pinag-prepare niya for months. And when that opportunity came, that prayer, we don't know kung ano yung prayer. Hindi niya na sinulat kung ano yung prayer. But I could imagine, God, ito na.
Ito na yung pinagdadasal ko. Please, answer it. Guide me. Hindi ko alam kung ano sasabihin niya, pero maglalakas loob ako. God, thank you God so far. Hindi siya nagalit sa akin. Hindi siya pinatawag yung mga guards at pinakulong ako. Mukhang ito na yon. Mukhang nararamdaman ko na. So he shot that arrow prayer. And you know what happened next? Nilista niya lahat ng mga kailangan gawin. Binigay niya yung request niya sa king. He was ready to release it the instant the king's question created that opening. Kumbaga sa atin na mahilig mag-basketball, last 2 minutes or last 10 seconds, di ba? Nakagalaw ka na, free up ka. Di ba? Ito na. Ma-shoot o hindi, pero bahala na. Bahala ka na God. Di ba? We throw that arrow prayer. Pero hindi because of that situation, but because of months of prayer and preparation. Getting your heart ready, confessing your sin, getting that strength before God. What else? Trusting God and being prepared aren't competing instincts. Hindi sila magkaaway. Meron kasing iba, God nagdasal na ako, pinagdasal ko na tong sitwasyon na to, bahala ka na. Okay? Meron naman iba, hindi nagdadasal, inuuna yung preparation. Siguro sa tingin ko, kailangan ko ng ganitong, kailangan ko ng mga 3 million bago ako makapag-retire. Para makuha yun itong gagawin kong trabaho. Ito. Tapos, God, may plano na ako. Please bless my plan. In Christ's name we pray. Amen. Di ba? Saan tayo doon? If I'm gonna be honest, doon ako sa pangalawa. There are times na natatrap ako to prepare. To make sure na detalyado yung plano ko bago ko ipagdasal kay God. So, ang tanong, kaninong plano yung gusto ko sundin? Yung plano ko o yung plano ni God? Alam niyo, for Nehemiah, hindi siya magkahiwalay. Hindi siya magkahiwalay. Magkasama siya. And I love it kasi it tells you yung faith, hindi lang siya just, God, bahala ka na. It's not just throwing something in the air. It's, God, please reveal to me what I need to do. And then suddenly, you get an idea, you get a direction, you get an input from a brother or a sister na tinanong mo, and then suddenly, unti-unting na ilalagay into place yung mga pwedeng gawin. Hindi mo alam yung outcome, pero you start praying about it. God, this brother told me about this. Maybe I need to consider it. Itong sister to, ito yung sinabi niya sa akin, mukhang maganda yun, God. God, ito ba yung direction? You see, that's reflection. That's asking God. That's not saying, God, ito gusto kong gawin. I-bless mo to. Kasi hindi transactional si God for us. Hindi siya katulad ng mga Diyos na kailangan mabuti ka bago ka humingi ng bagay na kailangan mo, tapos tutuparin niya dahil mabait ka. Hindi ganun si God. God is like a father who is ready to listen to our requests. Yung mga pangangailangan natin na idinudulog natin kay God. Sometimes, talagang, nagdadasal tayo, dugmok talaga tayo, and yet God even answers those prayers. Ganun tayo kamahal ni God. So, kailangan natin magbago ng pananaw. Kailangan natin itama yung ating pananaw. Ang pagtitiwala sa Diyos at paghahanda sa mga bagay na kailangan natin, hindi siya magkahiwalay na instance. Pwede natin siyang gawin together. So that our prayer is not, bless my plan, O God, but rather, Lord, direct me on what I can do sa sitwasyon na to. And then, when things are coming into place, or nalalaglag na siya unti-unti, nagkakadireksyon ka na, honor God for it. And sometimes, yun lang talaga ang kailangan natin gawin. To honor God and to trust Him. Kasi God sees more than what we can see. God knows more than what we know. And we need to trust Him who holds our lives in His hands. And then, ito. God's hand worked powerfully behind the scenes. Okay. Sa Bible, ma-encounter nyo yung idea of God's hand. Okay? And kadalasan, or maraming instances, for example, kay Moses, at sa iba pa, na yung hand ni God, ang pagpapakita ng power is amazing, miraculous.
Diba? Talagang kitang-kita nila, natatakot yung mga tao because of that power sa kamay ni God. Pero may isang dimension yung kamay ni God or yung power ni God na hindi kailangan ng maingay, malakas, diba? Na puro miracle. Sa case ni Nehemiah, ito yung tamang timing na ibinigay ni God kay Nehemiah sa king, na hindi nagalit yung king. Bagkus, mas concerned siya kay Nehemiah. Napansin nyo? Alam mo, hindi ka naman may problema ka, no? Di ba? Kahit ka naman masaya eh. Wala ka naman sakit. So, anong nangyayari sa'yo? Bakit malungkot ka? Di ba? Yung tamang timing of that king. And the right, nasa magandang ano siya. And then, alam nyo ba na yung forest, di ba? Sabi doon, humangingi ako ng trees from the forest. You know, the king owns the land. Yun yung point. May monopoly siya ng mga bagay na meron sa kanyang sinasakupan. Amen? So kung yan ay mga ginto, pilak, or mga puno, or mga resources, nasa kanya yon. Siya ang may authority doon. Hindi simple yung hiningi ni Nehemiah, hindi mga kapatid. Because he is asking the king of his resources para magawa yung kailangan niyang gawin. Pero alam niyo, naglakas loob siya. You know, that's amazing. That's amazing. Si God yun na gumagalaw behind the scene. And paano ko pa nasabi? Simple lang. Doon sa last part ng verse 8, and because of God's hand, with God's hand na nasa kanya, the king answered the prayer. God is at work even behind the scenes. Fathers, alam ko, like I've said kanina, you may be worried sa isang area ng buhay mo. Total Father's Day naman ngayon, ano? Bigyan natin ng konting time yung ating mga tatay. You know, like you, I also experience it. Maraming mga bagay na matagal na nating pinagpipray at pinagpipray pa rin natin na minsan di pa rin natin nakikita kung may kasagutan na ba. Whether trabaho yan, sa mga anak natin, or sa future natin, kung ano pa man. Pero mga kapatid, fathers, or brothers, huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong tumigil magdasal. You know, lagi nating ilapit sa Diyos yung mga bagay na to. At kapag meron na siyang binibigay na solusyon, paunti-unti, di ba, ipagdasal din natin. Tanungin natin, God, ito na ba yun? God, ito na ba yung direksyon na kailangan ko? God, hindi ko to naisip, pero posible ba to? Ito ba yung pwedeng mangyari? Ihingi natin ng direksyon, ihingi natin ng guidance. Kasi pakikinggan at bibigyan tayo ng direksyon ng Diyos. Fathers, you are loved. You are special. Huwag mong ubusin yung oras mo sa kaka-worry. Di ba? Kailangan ka ng asawa mo, kailangan ka ng anak mo. Di ba? Huwag kang ma-overwhelm sa lahat ng bagay. Pag-usapan nyo, pagtulungan nyo. You know, I love in my family, you know, I appreciate na lumalaki yung mga anak namin. And meron kaming talk before na, alam nyo, pagdating ng panahon, magiging part na kayo ng decision making. And then dumating yung exact moment na sinabi namin sa kanila, naalala nyo, nung malit kayo, sinasabi namin sa inyo, dating yung time na kailangan na kayo mag-decision together with us. Ito na yun. And I appreciate that kasi it reminds me na yes, I have an idea on what to do. Pero kapag nakinig ako sa asawa ko, nakinig ako sa mga anak ko, ang daming pwedeng magbago. Ang daming magandang direksyon na pwedeng matupad. So, yung mga direction na pinag-uusapan namin, we ask input, we ask their ideas, and then we act on it together. So, that's awesome. Fathers, you are not alone. Stay faithful. You are loved. Amen? Happy Father's Day, mga kapatid. I want to close out with some reflections and a few practicals na we can consider. Tatlo lang ito, mga kapatid. Number one, what's been moving you to pray lately? Or ano yung nag-uudyok sa'yo na magdasal lately? And ito bang pagdadasal mo ay continuous na pattern? Or tuwing naaalala mo lang? Meron tayong mga sitwasyon na agad, you know, bahala ka na dito Tapos after a week, naalala mo, ano nga ba yung pinag-pray? Agad, bahala ka na nga pala dito. Or is it something na constant? You know, God, you know, hindi ko pa rin nahihingi. Nakikita yung sagot, tulungan mo ako, God, ito yung sitwasyon namin. Are you praying in a sustained manner? Or kung kailan mo lang naalala? Kung meron, what is it? Pangalawa, like Nehemiah's 4 months, are you willing to keep praying without knowing when?
Willing ka bang magdasal kahit hindi mo pa alam kung kailan mabubuksan ang pinto? Or what makes it hard for you? Kasi to be honest, mahirap mag-pray ng matagal. Pero dun kasi nababago yung ating character. And then lastly, when in your life, kailan sa buhay mo, you are tempted to choose between trusting God and preparing well. As if kailangan isa lang yung piliin. In short, kailan yung time natin test ka na mag-pray lang and then na-overwhelm ka, hindi ka na lang gagawa. Bahala na si God. Or kailan naman yung time na na-overwhelm ka, so gagawin mo lahat na kailangan mong gawin and then ipagpipray mo yung nagawa mo. Okay? As if kailangan mamili ka ng isa over the other. Ano magiging itsura kung pareho siya? Hindi siya magkahiwalay. So that's something to think about. Lastly, here are dalawang practicals I'd like you to think about this week. Ngayong week na darating, identify mo kung meron kang wall na kailangan buuin. Ibig sabihin, sitwasyon or difficult instances or circumstances sa buhay mo na kailangan ng atensyon. Every day, magsulat ka or ipagdasal mo, and then if something comes up, write one specific thing na pwede mong ilapit kay God regarding that matter. Okay? So, for example, may problema ka sa finances or meron kang malaking utang na hindi mo alam kung paano mababayaran at this point, you pray about it, you wrestle it with God, and then every day, think about it. What's one thing na I can do? Or ano yung isang bagay na God is telling me to do? Para ipag-pray. Okay? Maybe, Monday, ang direction sa'yo ni God, i-list down mo lahat. Huwag kang mag-miss ng kahit isa doon sa loans na yun. Di ba? Things like that. So, write down one thing. And at the end of the week, tignan mo yung listahan na nagawa mo. Tignan mo kung ano yung pwedeng mangyari doon sa listahan na nagawa mo. And you pray. You honor God with it. Pangalawa, ipagdasal din natin yung ating simbahan, mga kapatid. Yung ating mga liderato dito sa simbahan. Kasi kailangan namin ng guidance, kailangan ng opportunity ni God, na bubuksan ni God para gumalaw yung buong simbahan. Ang dami nating kailangan tutukan, maraming kailangan bigyan ng atensyon sa simbahan natin. Kaya kailangan namin ng lahat ng suporta at panalangin, lalo na sa liderato ng simbahan. Maraming salamat, mga kapatid. I hope that this lesson reminded you or gave you another dimension ng prayer. Diba? We've been talking about prayer since last year, early this year, prayer as a spiritual discipline. I hope na makita nyo na itong example ng prayer kay Nehemiah, prayer habang nasa gitna ng problema. Diba? Prayer na araw prayer na nagawa siya dahil matagal nang pinagnilay-nilayan at pinag-reflect yung mga sitwasyon so that when the right opportunity comes, ready to shoot that arrow. Yun lang, mga kapatid. May God bless you. May God strengthen each and every one of you, and to God be the glory. Amen. Please join me in word of prayer. Ama namin nasa langit, God, thank you so much for giving or allowing us to read the story of Nehemiah. Kaya salamat po, God, na pwede kaming matuto, God. Pwede kaming mag-grow sa aming panalangin, God. Na kahit na marami kaming hinaharap, na hindi kami titigil, hindi kami give up, kasi alam namin na hindi niyo kami pababayaan. Kaya taas namin sa inyo ang lahat ng ama sa lugar na to. At sa mga ama namin na binigay niyo sa amin, God, we are so grateful. I know they're not perfect, we are not perfect, but thank you for giving them in our lives. I pray, God, na more than anything, kayo po ang i-honor namin sa buhay namin bilang tunay at nag-iisang Panginoon, Ama ng buhay namin. Salamat po, God, sa umagang ito. Salamat sa bawat isa na nandito, God, in Christ name. Amen.